Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Welcome mga pinangga sa tuang tulumanong Balitang Espesyal Health Edition. This is Doc Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Maghatod kaninyo bag-o usab nga mga health tips alang sa pagpalambo sa atong mga panglawas. Unsa man Dok ang ginahimo sa atong atay? Og unsa ka importante ni siya nga magpabilin nga himsog or healthy? Gitawag ang atong mga atay pinangga the workhorse of the digestive system. Siya ang nagagrabing trabaho kaayo sa ato ang digestive system. Moingon gani tag function sa ato ang digestive system, mao ni siyang naggaling sa atong mga pagkaon, naga-absorb sa mga pagkaon nato og naga-excrete ginapang labay ang mga waste product. Tabang po na ni atay, ni apdo, ni pancreas, small intestine, dakong tinai, o sa ato ang rectum. So, mo na ang nagalabay sa atong mga waste product. So, atimano nato ang atong atay, atimano nato atong apdo, gallbladder, ang pancreas, ang small intestine, ang large intestine, o ang ato ang rectum. Kanang rectum pinangga mo na'y katapusang bahin sa ato ang dakong tinai. So, kung ang ato ang rectum, mapuno na siya, iyang itulak ang hugaw nato o kanang ato ang ipupo nato pagawas to ang anus. Balik ta kang atay sa to ang liver mga pinangga. Ang atong atay nagatrabaho ni siya dili mo ubos 500 ka mga trabaho. 500 functions nga mutabang sa atong lawas nga magpabiling himsog. Naaba sa tuwa diri mga pinangga nga makanahuna og naghunahuna og nakahuna-huna akong palipayon ang ako ang atay. Bisag specific na lang ang imong atay, ang atong atay. Nakunahuna ba ta nga unsaon nimo pagpalipay sa imong atay? Tungod kay ang imong atay nagatrabaho para sa imuha. Ang atong atay nagapaningkamot, imagine dili moubos 500 ka-function, ka-task ang ginahimo ni atay kada adlaw. Ingana siya kung buto-hunaon, ingana siya katrabaho ka-multitasking. Kung ikaw ang employer o nakaingana nga trabahante, siguro maikog ka ba? Siguro maulaw ka? Siguro makaunahuna ta unsaon na to pagpalipay ani niya. Same sa to ang lawas. Magunahuna pud ta pinangga unsaon ako pagpalipay ang ako ang atay. Ang atong atay mga pinangga ikaduha siya nga organo nga pinakadako sa atong lawas. Gikan or sunod siya sa atong panit. Ang yang kadakuan niya dili ubos 3 ka pounds. Mura na siya football nga kadakon. Ang atay na to nabutang na siya diri sa tuo nga bahin sa ato ang tiyan. Ilalom sa ato ang gusok og 13% sa atong mga dugo naa kang atay. Og sa ato ang digestive system mga pinangga, gitawag na siya og star player. Gitawag na siya MVP or star player diya sa digestive system. Ingana ka importante si atay. Ingana ka inila. Ingana ka sikat si atay sa uban niyang mga kauban sa digestive system. Mao nga importante gyud kaayo nga maghuna-huna gyud ta unsaon nato pagpalipay si atay, unsaon nato pagpa-healthy si atay. Imagine star player siya. Ibig sabihin kung siya kaha ang madaot, kung siya bakaha maluya, or dili siya maka-function kaayo, o bakaha nabugatan kaayo si atay, unsay buhaton, unsay mahitabo sa imong lawas, sabotable na kaayo, understandable kaayo. Sa team pa na siya pinangga, sa basketball team pa na siya. Kung ang inyong pinaka-star player, ang pinaka-hawd ninyo, maoy mabalda, dako kay epekto na siya sa tibuok nga team. Pwede mapildi ang team, pwede maglisod ang team. The same sa atong lawas, daghantang bation, maluya atong lawas, pwede pod ikasayo natog ikamatay. Kung kabaluta unsaon nato pagkatiman ang atong atay, mas mo kwalidad ang ato ang kinabuhi. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
idol, si Randy Cañedo. Ako ipailaila kaninyo ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. Sa 5 ka oras na kong nilingkod, magsakit ng akong batang. Pero kung kauban nimo ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dili ni problema ang tanan. Every time nagahaplas ko, nagakahamis ang akong pamanit. Di pa ko mapaakan ug mga lamok na pwedeng magdala og dengue. Duna kini 19 herbal ingredients. Vegan pa kini dahil may buhay sa EXL Makabuhay. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Dengue cases iba't ibang lugar sa Pilipinas tumataas. Ang Aedes aegypti, ang klase ng lamok na nagdadala ng nakamamatay na dengue, chikungunya, Zika fever, Mayaro, and yellow fever viruses ay maiiwasan na. Good news, mga kamakabuhay! Ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil. Nagtataglay ito ng natural na insect repellents properties tulad ng neem at lemongrass essential oils at iba pang halamang gamot na sadyang in-infuse para labanan ang nakamamatay na dengue. Ngayong laganap ang dengue outbreak, huwag kalimutang gumamit ng EXL Makabuhay VCO Plus Skincare Oil. Protect yourself from inside and out. Kasama ang EXL All-in-One Skincare Oil at EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay nagtataglay ng 17 powerful active ingredients tulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, guyabano, turmeric, neem, vitamin B complex at vitamin C na kilala sa kanilang immune-boosting properties. Huwag kalimutan ang ating balat. Sa panahon ng outbreak, mahalagang protektado ka. Ang All-in-One Skincare Oil ay may mga sangkap tulad ng virgin coconut oil, makabuhay, Acapulco, guava, moringa, neem, ginger, soursop, lemongrass, at lagundi. Iwasan ang dengue at iba pang sakit. Palakasin ang resistensya araw-araw. Say goodbye to dengue with EXL Makabuhay Plus. EXL Makabuhay Capsule. First and only complete herbal capsule in the market. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all-in-one. Wanna be healthy? Di pa huli ang lahat para sa'yo. Switch ka na sa EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay. Makabuhay. Ang tanan natong gikaon o giinom, apil na diha ang mga ilimnong makahubog, alcoholic drinks, mga tambal, apil na po diha. Or naabatay na kaon nga mga nakapatoksin, nakapahilo sa tuang lawas. Si atay ang mo limpyo, mo filter, anak mga binangga, mo filter, yan ang salaon, limpyuhan. Si atay, trabaho na ni atay. Once we ingest food, panahon nga gitulo na to ng pagkaon, galingon na sa ato ang istomago or stomach nato. Galingon na sa atong istomago ang atong gikaon. Ang atong tinai mo galing po na sila, no? Pinaagi ang atong mga muscle sa atong tinai mga pinangga, especially kining small intestine. Iyang i-mix dito ang pagkaon, i-mix na niya sa mga digestive juices. Gikan sa unsa man nga mga juices or mga liquid. Mura na siya gimasag siminto, balas, siminto, unya tubig. Ang atong pagkaon para ma-digest na siya, magaling na siya. Pag abot sa tinai, kaning gamayng tinai nato, mo pagawas pod og mga liquid or fluid or mga juices ang ato ang pancreas, atay, og ang ato ang intestine. Gahinahini na siya move, nagalihok na sila dito mga pinangga. Ang atong istomago or stomach nato, ang pagkaon diha, magaling na siya mga 2 ka oras, hantod 4 ka oras, ayha na siya moadto para ma-final pag iyang digestion dito sa ato ang gamayng tinai. Dito na po pag-abot sa gamayng tinai, na-mix naman dito ang mga juices, no? Gikan sa gallbladder, abdo,
gikan sa atong atay, gikan sa tuang intestine mismo, maglihok og magdagan na para didto 2 ka oras hantod 6 ka oras diya sa gamay natong tinai. Ang mga muscle sa tuang gamayng tinai, diya sa tuang gamayng tinai, ang mga wall ana niya diya nagpalibot ana diya pinangga. Mao nay mo absorb or mosuyop sa mga digested nutrients paingon sa imong dugo. O ang dugo, mao na po na siya mo deliver sa mga sustansya or mga nutrients paingon sa tibok nimong lawas. Now, take note of this. Ang atong atay is smart. Dili globe, dili TM. Smart, ibig sabihin. Sweeto, bright. Nganong smart siya? Ang atong atay kabalo siya kung kanusa kinahanglan mo detoxify ang atong lawas. Kanusa siya mo limpyo kung ay hugaw sa imuhang lawas. Ang mga hugaw nga nakasulod sa tong dugo, iyahang limpyuhan paingon dito sa tong pag-ihi o bakaha sa atong paglibang o sa tong pupo. Trabaho na niya tay. O kining hugawa ipaagi niya dito sa imong ihi. Mabitaw usahay, anso kay imong ihi. Baho imong ihi, lubog ang imuhang ihi. Trabaho na niya tay. Ibig sabihin kung dugay na og sige ang imong ihi lubog anso, matagbuntag, labi na itong nagapangihi di sa arenola, pagsimhot pagkaugma silahang ihi. Oy, anso, baho, laig amoy. Ilhanan na siya, mo na ilhanan nga hugaw ang imuhang dugo. Hugaw ang imuhang sulod sa lawas nga kung di na siya malimpyuhan. Magsigi ginag anso, lubog imuhang ihi. Sooner or later, na ay mapurma or mugawas nga sakit sa imuhang lawas. Mao na ang mga pinangga, dili maayo nga ang sakit ang ato lagyong pasanginlan tungod kay kaliwat nato. Tinuod, magsakita tungod kay kaliwat nato. Pero ang sakit matambalan na siya og dili nimo makopya ang mga sakit sa imong ginikanan kung naa kay usbon nga lifestyle, naa kay giusab nga mga naandan, labi na mali nga naandan, kung usbon to nimo dako kaay porsyento ng ilang sakit di na nimo mapanunod. For example, ang diabetes. Pag ang blood sugar, kung ang imuhang asukal sa dugo magsigig taas over a long time, mo damage na siya sa imuhang internal organs. Apil ang imuhang atay. So unsa may mga usa sa mga lifestyle nga makapataas sa imuhang sugar. Kani, matulog busog. Hilig bata nga humagkaon, maghigda-higda, maglingkod-lingkod. Hilig bata mukaon nga late nas gabi or nihigda nga wa pa mahilisi, nihigda nga naguol na balaka kay kana ding magulanon ka, dali ka mahiubos, dili ka happy nga tao, pwede mo pa diabetes na siya. Sa unsang paagi, pag hinay ang imong digestion, mo build up ang imuhang taba sa imong dugo, fat. O kana nga fat nga wala siya ma-metabolize, wala siya magamit sa lawas tungod kay naa kay emotional problem, dili happy yung family ba, way kalinaw, awayon. Unya, gidungagan pa gyud humagkaon, lingkod, humagpaniod to, labi na bugnaw ang hangin, lamiking hangin. Ang fat nato, mga pinangga, labi na busog ta, mas stored na dito sa atoang mga atay. Mo hinay-hinay po nag-damage dito o mo pataas sa blood sugar levels. Mao na gingon sa research. Mao po na ginapublish sa CDC data or Centers for Disease Control and Prevention dito sa US. Balik ko na to ha, ang fat alone. Fat ha, kanang mga taba nga itong nakaon tungkol kay kinahanglan matagtaba pod pinangga. Ang fat, kinahanglan as tong lawas para muhatag og enerhiya sa atoang lawas. Ang pangutana, mikaon ka para na energy. Pero ang lifestyle, ang naanad, humagkaon, wa gigamit ang energy. Kani higda, nakatulog, naglingkod-lingkod lang. So what happened? Kadto nga energy, napundo sa imuhang atay, sa imong dugo, especially sa atay. Long term nga lifestyle, kung madugay ang anak permente, mo damage na sa imong atay o mutaas ang imuhang blood sugar level. Nganong mutaas tungod kay ang na-damage nga atay tungod sa mga taba or fat sa atong mga atay,
Pag na-damage na ang imong atay o daghag taba imong atay, ang mga selula dili sila ka-response kaayo kang insulin. Dapat maka-response sila kang insulin para ang blood sugar ilahang ma-process para dili ka ma-diabetes. Kay wa man ka-response kaayo ang imong mga cells tungod kay guba o daghag fats si atay, mo react si pancreas o magpagawas siya daghang insulin hantod mas strain, mas stress siya, mo contribute na pud to sa dagdag para magka-diabetes, magkalala. Okay, atong hisgutan ng fat metabolism. Dapat dili mapundo ang fats, dapat ipasingot na siya. So, ang fat metabolism dapat mo gawas sa panit, binagig singot. Kay kung di ka tigpasingot kada adlaw, sa ato pa ang imong fats wala nimo masunog o nanay problema ang imuhang atay. Pero merong diabetes, kita nanambok ka, hantod na mayat ka. Unsa nga lifestyle? Pasingot para di magkatapunok ang fats. Ang fat metabolism, kinahanglan mo pagawas na pinaagi sa singot. Kay kung di ka sington, nagtapunok ang fats dito sa imong atay. Mao to'y makapadiabetes. Kung sa kidney, iihi na. Usapod sa makapadiabetes pag di ka hinginog tubig. Kayon saon niya, pag labay o pagsunog sa imong fats, kulang makagtubig. Di man makasunog ang ato ang lawas pag kulag tubig. Sa ato pa, kung di ka hinginom tubig, lubog imong ihi, anso imong ihi, taas ang imong risgo magka-diabetes ka, o ngadto-ngadto madaot ang imong atay, o madaot pod ang imong kidney. Dapat ang fat metabolism, mapagawas na siya, pinaagi sa carbon dioxide. Kanang imong ginaginhawa, kada gawas imong ilong, baba, kada storya nimo, basta mo ginhawa ka, mo gawas ang imuhang pagginhawa. Carbon dioxide na siya. Fat metabolism gihapon na siya. Daw bi karon, dili kay ka naga ginhawa kay lalom. Kinsa maning di kaayo makaginhawag lalom. Number 1, huot ang ilahang mga underwear, mga panty, mga underwear. Huot ilang bakos, hugot ang ilahang mga sinina, mga pants. Ang uban pagyud ginahigtan pagyud ang ilahang mga tiyan tungod kay gikabuhi. Samot, di ka ginhawa kaayo. Kana pa lang siya, pwede ka ma-high blood, pwede po ka ma-diabetes. Kinsa maning di makaginhawa kaayo, kanang seryoso kaayo ba? O walay panahon sa pagkatawa. Walay maayong relasyon sa iyang panimalay. More magulanon siya, mabalak-anon, more stress siya. Kanang dili hingatawa, pwede po na magka-diabetes. Pero naapoy ma-diabetes bisag hingatawa. Kaya nga naman, hingatawa tinuod pero kulag tulog. Inom soft drinks kada adlaw, grabe mo kaon magabi, matulog busog. Sinumsumay gabi o diabetes pod. Mao na kung manambal ta, moatiman tas tong lawas, tan-aw na to ang holistic view. Mayo tag holistic, dili lang ka isa ang focus. Kaliwat ra gyud ninyo o ayaw focus ana. I-focus pod ang ubang lifestyle kay ang sakit, ang hinungdan ana dili lang isa. Pwede daghan kay hinungdan nganong magsakit ang tao. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Si Norman Brillantes Baloro, public servant ug proud Dabawenyo. I've been in the government service for almost 2 decades. Bilang isang public servant, kailangan nako ang akong lawas himsog ug aktibo adlaw-adlaw. Usa ka amigo nako nga nag-convince na mogamit ko og EXL Makabuhay Plus dietary supplement. Dako kayong tabang sa ako ang mga ginabuhat adlaw-adlaw, labaw na nga na ako sa National Government Agency. Sa akong makaigsuunan, tumay na sa EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory. Magbilintag kasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do. Kung sa daw ang ethics mga pinangga, ang ethics, mauna siya ang pagkabalo, pagkahibalo sa kalainan kung unsa ang imong katungod nga buhaton o unsa ang insaktong buhaton. Kay dili bayas ta ng panahon na natay katungod pero mali ang atong ginabuhat.
Ang uban pod nangasakit tungod kay gibati pod nila nga nasa katungod sa ilang lawas nga di po sila magpatambag kaon bisag unsa. Daghan pong take advantage sa uban tungod kay ang ilang katungod wala nila gigamit. Ipasagdahan lang. Siguro nagpailob lang, nagpaubos lang, daghan kay mo take advantage sana mga pinangga. Dili po na siya maayo. Alang sa mga nag-take advantage, dili na siya maayo. Dapat tagaig yun sila insaktong share according to their value. Ang ethics moral principle na, mga prinsipyo sa atong kinabuhi, nga naggahom sa atong mga linihukan, naggahom sa ato ang the way mo reacta, the way magunahuna ta, the way we feel, kung giunsa nato pag conduct ang ato ang kaugalingon. Importante ang ethics. Importante kini nga mga prinsipyo sa atong kinabuhi nga magtuon ta nini og matrain ta nini. Gikan pa sa atong pagkabata, dapat nakakatuntag unsay ethics. Kaya ang ethics, importante na siya sa ato ang kinabuhi nga maging successful ta sa daghan nga mga areas sa ato mga kinabuhi. Apil na diha ato ang negosyo, apil na diha atong mga legal profession, apil na po diha atong personal life. Importante kaayo ang ethics. Hinumduman nato ang ethics, i-practice kanunay ang pagkahibalo. Pagkahibalo sa nag-atbang nga mga prinsipyo. Prinsipyo nga katungod nimo sa pagbuhat o prinsipyo sa pagbuhat sa insakto, sa maayo. One importante kayong self-reflection kada adlaw. Importante kayong nakay pamalandong si mong kaugalingon. Importante kayong magbasa o mga padasig makapakat-on nga mga balasahon. Ang Word of God for today, mabasa sa Proverbs chapter 11 verse 1. Proverbs chapter 11 verse 1. A false balance is an abomination to the Lord. Unsa daw? Ang pagpamakak, ang dili insakto nga timbangan, ang dili insakto nga pagpahayag sa imong isig katao. Gilimbungan nimo ang imong isig katao. Usa ka na siya kadulumtanan sa Dios. May tagdulumtanan sa Dios mga pinangga. Ngilngig na kay laglag yun ang tao nga nailalom sa dulumtanan sa Dios. Abomination to the Lord. Pero sa may kikalipayan sa Ginoo. Ang verse 1 nagingon sa Proverbs 11, but a just weight is His delight. Apan ang insakto nga timbangan maog yun ay kalipay sa Ginoo. Daghan kay nawad ag hustisya tungod kay dili honest ang maong tao. Naglimbong ang tao. Mao na ang ampo ni King David sa Psalms 25 verse 21. Gihangyo gyud ni David sa Ginoo. Gihandom gyud ni David sa Ginoo. Psalms 25 verse 21. May integrity and uprightness preserve me, for I wait for you. Hangyo gyud si David sa Ginoo nga Lord, unta na ako'y integrity. May kag integrity pinangga. Honest jud ka. Nagpasabot na nga di jud ka mamakak, dili ka manglimbong, dili nimo i-misdirect ang imong mga isig katao. Ang imong ginastorya, imo ginagidabantayan ang imong pulong nga mo adhere gyud ka sa moral principles nga bisag maunsa man ang imong honesty i-challenge man di gyud ka mausab tungod kay nagkinabuhi ka sa integridad, integrity. Hangyo gyud ni King David nasa integrity og uprightness. Mubuhat sa pagamatarong og ang iyahang pangunahuna, ang iyang intensyon, ang iyahag yung pag-treat sa isig katao, tinud-anay yun, naagyo'y purity. For example, unsa man ang dili integrity nga nahimo ni King David. Once upon a time, si King David naibog sa asawa sa iyahang kapitan. Tungod kay naay nahitabo kang King David og sa asawa siyang kapitan unya kay nabuntisan man niya, gusto na pod niya nga ipapatay ang iyahang kapitan. Nawala ang honesty ni King David o nawala ang iyahang pag-adhere sa moral principle. Tinuod, napapatay niya ang iyahang kapitan o iyahang naangkon ang asawa, pero nagkamalas-malas ang kinabuhi ni King David. To make the story short mga pinangga, pag ang tao dili magkinabuhi, diya sa integridad, walay ethics, kanang bitaw may tag walay ethics, mura mag
wa ka eskwela. Kana bitong sinultihan nga ato ang madungog, mura mag wa ka tuon, mura mag bata, mura mag way buot, professional man unta, tiguang naman unta. Maunay mahitabo mga pinangga pag walay ethics o wala po'y integridad sa atong mga kinabuhi. Sama ni King David mga pinangga, atong pangayoon ang integrity o ang pagbuhat sa matarong. Hangyoon nato, handumo nato, kung mahimo, hilaka nato. Batio nato nga daw gigutom giuhaw ta sa tabang sa grasya sa Dios. Kabulong pinangga, daghang kay mga sakit nga wa maulian, dugay maulian, nagagwantas mga balatian, tungod lang di ay sa mga stress sa kinabuhi, tungod di ay kay walay ethics o walay integrity. Dili insakto ang mga ginahimo nga mga batasan o mga pagbati. This is Dr. Bry Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan o mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Diyos. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Makabuhay! Nasayod baka ka makabuhay nga sumala sa pagtulunan sa American Heart Association ang pag-inom og 3-in-1 coffee. Aduna kini 70% sugar content nga makapataas sa risgo sa diabetes. Ang creamer o dairy nga gikan sa hydrogenated palm kernel oil ug animal fats, mukabat kini og 28% trans fats o hydrogenated fats nga usa sa mga makabara sa imuhang mga ugat-ugat sa kasing-kasing. Mao kini ang hinungdan sa stroke o heart attack, kidney failure, liver failure, kabuhi o hyperacidity, pag-aslom sa kuto-kuto ug uban pang sakit. Ikaw ba nagainom og 3-in-1 coffee kada adlaw? Pag huna-hunog makadaghan ka makabuhay. Ang pinga ug atimanang imong bilihon ug nag-inusarang kinabuhi. Oras na for a healthy lifestyle. Aron makalikay kita sa diabetes, heart disease o nagkalain-laing mga sakit, pili ang insaktong kape nga ginainom nimo matag adlaw nga makahatag og kaayuhan og kahimsog sa panglawas. Ang pinasahi, kompleto ug nag-inusarang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit na sa tanang merkado. Dako kini og tabang nga makalikay ka sa diabetes ug heart disease kumikan kay ubos ang sugar o trans fats content niini. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ginama kini sa purple corn nga taas og antioxidant property ug 14 ka gihiusa puro ug natural nga mga halamang gamot sama sa arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rosehip. Asa pa ka? Diri na ta. Sulay na sa pag-inom sa pinasahi ug lamian nga EXL Coffee Mix 17-in-1, the healthy purple corn coffee mix. Ayaw pud og kalimot sa paggamit sa kompleto ug nag-inusarang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Usa kini ka first aid sa matag pamilya kay sa panahon nga naay samad, skin allergy o katol-katol sa kalawasan, body acne ug joint pains, gamita dayon kini. Ayaw na paglangan kay sa panahon karon mahal ug anugo ng magkasakit. Be alert, be wise ug be smart. Bawal ang magkasakit. Gamit na sa EXL Makabuhay products, mapalit na sa Rose Pharmacy ug mga suking botika sa inyuhang lugar. Health and wellness for God's glory. Ang maong mga health tips hatod kini sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-One Skincare Oil. Makabuhay! Sa kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino, magmakabuhay! Health and wellness for God's glory! Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masagana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagmamahal ang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Inyong nadungog ang programang Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat.